Para sa update sa nabanggang fishing boat sa 85 nautical miles mula sa Bao de Masinloc, kung saan nasawi po ang 3 mangingisda, makapanayan po natin si Commodore J. Tariela, Philippine Coast Guard spokesperson on the West Philippine Sea. Magandang umaga po. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga ng sa mga tagapakinig natin. Opo, base po sa mga una nating nakalap na impormasyon, masasabi ho ba itong sinadyang banggain yung bangka nung ating mangingisda para daw hit and run? Well, una sa lahat, Igan, no? Ipinapaabot ng ating komandante, Admiral Artemio Abo, ang kanyang pakikiramay sa mga namatay na mangingisda at sa kanilang mga pamilya. No? Opo. Well, as far as the initial investigation is concerned, ang Philippine Coast Guard, masasabi naman natin na hindi ito deliberate. No? Katulad ng sinabi ng ating mga mangingisda, probably because of bad weather condition at saka sa dilim din talaga ng panahon na yon, hindi sila talaga napansin. Opo. Ano ho bang klaseng bangka itong nakabangga sa kanila? Doon sa Marine Pacific, no, makikita natin on that particular date and time. And of course, the grid coordinates na binigay ng ating mga mangingisda kung saan sila tinamaan ng barko. Makikita natin ang dumaan talaga doon is Pacific Ana. No? This is a crude oil tanker vessel. At nakontak na ho ba yung may-ari nung vessel? Well, as the Philippine Coast Guard is the Port State Control Authority, no, ng Pilipinas, we have already reached out, no, sa other Port State Control na in ibang bansa, particularly sa Singapore because doon nga lalagak itong barko na to. Opo. So ngayong hapon dadating ito doon. We're expecting with the coordination of the Philippine Coast Guard, they will also be boarded by Port State Control officers investigated sa nangyari na to. Yung ho ba yung kanilang regular na ruta? Well, I'm not yet sure, sir. No? Hindi pa natin alam kung ano talaga yung regular route na itong tanker vessel na to, sir. Kasi yung ating mga mangingisda, regular po yung pangingisda dun sa lugar na yon. I-clarify ko lang din, no, Sir Igan. Sige po. Meron kasing parang may statement tayo, no? Kasi sabi natin, it's in Bajo de Masinloc. No? Pero kung titingnan mo talaga yung distance niya sa nearest coastline area natin, Opo. this is within the vicinity ng Pangasinan. Inaano natin siya, binadiagonal dun sa Bajo de Masinloc na 90 nautical miles. Pero yung straight line niya na layo, it falls sa vicinity sa Pangasinan. Kaya nga dun sa press release na inilabas natin ngayon, it's 180 nautical miles away from the coastline of Pangasinan. Malayo yun pag sinabing, eto nababanggit ito, 85 nautical miles so 85 nautical miles from Bajo de Masinloc. Yung Yes. parang pinilit na lang natin iguhit dun eh. Ah. Pero kung, di ba sir? Kung Malayo yun, Commodore? Malayo? Pag, 180 from, kung yung sa drawing nga, no? Kung iguguhit mo yan, nearest coastline, 180 nautical miles from Pangasinan. And then, kinonect kasi ng nung initial na sinabi na that's the northwest direction from Bajo de Masinloc. Oo nga which po is almost 90 nautical miles. And then you also have to consider na yung Bajo de Masinloc to the nearest coastline of Zambales is also more than 100 nautical miles. No? buti po, nalinaw nyo kasi sa initial report, galit agad sa China dahil pag nababanggit yung Bajo de Masinloc, at least nalaman natin yung pinaka-lokasyon yan. Maiba po tayo, Commodore Tariela, yung supply naman natin dito sa BRP Sierra Madre, nagkaroon naman po ng harangan. Ano na pong detalye dyan? Well, Sir Igan, no? It's the National Security Council na nagbigay na ng statement dito. Opo. With regard to the detail, we have yet to clear muna, no? Sa NDFWPS.
But definitely, we are happy to share sa public, no? We were successful in conducting the resupply operation. So the details, siguro later today, Sir Igan, no? Okay lang po bang ang naglalabas, nauunahan pa tayo maglabas ng mga video at picture ni Senate President Mig Zubiri? Hindi po ba nakaagulo yun? Ano naman, sir, no? Of course, I think the intention of the senator is really good, no? To share the public about what is happening with the resupply operation. So it's up to the senators, no? Regarding the timing of the release of the videos. Opo. Ay, maraming salamat po, Commodore Jay Tariala ng PCG. Ingat po kayo. Maraming salamat po, sir. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.